Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpuri at umawit sa ating Panginoon at tagapagligtas dahil sa kanyang mga mabubuting mga gawa. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same because you came near. From the everlasting into the world we live. The Father's only Son. And you live, and you died, and you rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay, Almighty, forever. I will never be the same because you came near. From the everlasting into the world we live, the Father's only Son. You live and you died and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. And you live and you died and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah.
Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon at ating siyang papurihan sapagkat ang Diyos na nagligtas sa atin sa tiyak na kapahamakan, ang siya rin magliligtas sa atin ngayon sa panahon ng epidemyang ito. Atin pong awitin ang Mighty to Save. Everyone needs compassion, love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of a nation. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Yes, let's declare it. Take me as a find all my fears and failures. Fill my life again. Give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Let's sing. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. For
singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine a light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Bigyan natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Amen, amen. And we sing it with all our hearts. Oh, for love the Father gave, for only love can make a way. All for love the heavens cry, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. How many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Let me sing all for love. I will join the angels sing. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. How many times have I broken your heart? Still you forgive, if only I ask. Oh, how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Oh, everything I need is you, my beginning, my forever.
have your way? Do they know not what they do? Let the cross romance you, to you, to you, to you. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. Everything I need is you. My beginning, my forever. Everything I need is you. It is you. O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Na magpasalamat kayo sa Diyos ng langit sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. O Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, sa umaga pong ito, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo. Hayaan mo, Panginoon, na mapupurihan ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, thank you for everything. Thank you, Panginoon, sa kalakasan, sa buhay, sa pag-iingat, Panginoon, na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong awa, sa iyong habag, sa iyong tulong, Panginoon, hindi lang sa aming buong pamilya, kung hindi sa buong sambahayan, Panginoon, kung hindi sa buong iglesia, Panginoon. Salamat din, Lord God, sa talento, kaalaman at katalinuhan na patuloy, Lord, na tinataglay namin. Tunay nga, Panginoon, na wala kaming kayang gawin sa aming mga buhay. Ang lahat, Panginoon, ay sa iyo nang gagawin. Kaya, Panginoon, ang aming taus-pusong pagpapasalamat, Panginoon, ay sa iyo lamang. Dahil ikaw, kahit kailan, hindi ka po nakulang sa amin. Tunay na ikay tapat, Panginoon, sa amin. Kagaya ng iyong pangako, na kahit kailan, hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Panginoon, sa umagang ito'y muli ihanda mo, Panginoon, ang aming mga sarili upang makapakinig, Panginoon, ng iyong banal na salita na dadalhin ng aming pastor. Sa umagang ito, Panginoon, nawa, Lord, ang iyong mga salita ang patuloy naming pamuhayan, Panginoon. Patuloy kami mamuhay, Lord God, sa iyong mga banal na salita at patuloy din namin itong maipamuhay, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ikaw ang masalamin ng bawat tao, na ikaw po ang namumuhay sa aming mga puso at sa aming isipan. Patuloy, Lord, gawin mo kaming pagpapala, Lord God, hindi lang sa aming pamilya, kundi sa aming kapwa, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat sa iyo, Diyos Ama, sa patuloy na paglalayo mo sa amin sa COVID-19, sa patuloy mong pagsalag sa mga viruses na ito. Sa patuloy, Lord, na pagbalot mo ng iyong banal na dugo upang kami ay hindi mahawahan, Panginoon. Salamat po muli sa iyo, Panginoon, at sa umagang ito, Diyos Ama, naway ikaw ang patuloy naming maluwalhati. Ikaw ang aming maitaas, Panginoon, at patuloy, Lord, na ipamuhay namin ang iyong mga salita. Muli sa umagang ito po ang aking panalangin. May kalakip na pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Joshua beat the battle of Jericho. Joshua beat the battle of Jericho. Joshua beat the battle of Jericho. The battle of Jericho. The battle of Jericho. The battle of Jericho.
and the walls come tumbling down. The battle of Jericho, Joshua fit the battle, the battle of Jericho, Joshua fit the battle of Jericho, 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 Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. The battle of Jericho, Joshua fit the battle of Jericho. Talk about the kings of Gideon, talk about the men of Saul, but I good old Joshua at the battle of Jericho. That morning, Joshua, the battle of Jericho, 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 Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. The battle of Jericho, Joshua fit the battle of Jericho. Right up to the walls of Jericho, he marched with spear in hand. Lord, and armor, Joshua cried. The battle lamb in my hand. God Almighty. And the lamb rushing horse begins to blow, and the trumpets begins to sound. Joshua commanded the children to shout, and the walls are tumbling down. Oh Lord, you know the Joshua with the battle of Jericho. He won the battle, he won the battle, Jericho. Tumbling down. Oh Lord, you know the Joshua battle, he won the battle, he won the battle, Jericho. Isang magandang umaga ang aking pinagkakaloob sa inyo lahat ng mga kapatid mula dito sa Pilipinas hanggang sa ibang bansa. Sa umaga pong ito, halos lahat ng ating mga churches ay tumatalakay sa paksa na ating ginagamit sa linggong ito, ang United we stand, divided we fall. Pero sa akin po, bibigyan ko ng isang Tagalog na pamagat na nakatayong magkakasama, mabuwal man, isa-isa. At ito po ay ating makikita mula sa ibang Helyo mula kay Marcos, Kapitulo 3. Ang mga talata po ay nasa 23 hanggang 27. Paintulutan yung basahin ko ang mga talatang ito ng Biblia na ganito ang sinasabi. Dahil dito, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Sabi niya, paano mapapalayas ni Satanas ang kanyang sarili? Kapag naglaban-laban ang mga mamamayan ng isang kaharian, hindi magtatagal, mawawasak ang kaharian yun. Kapag naglaban-laban naman ang magkakasambahay, hindi rin magtatagal ang sambahayang yun. Gayun din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at magkabahabahagi ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kanyang wakas. Subalit hindi maaaring pasukin at pagnakawan ang bahay ng isang malakas o taong malakas, malibang gapusin muna siya. Kapag siya'y nakagapos na, saka pa lamang mapagnanakawan ang kanyang bahay. Ang pagkakaisa ay napakahalaga, lalo pa nga sa ikasusulong at sa ikalalago ng kaharian ng ating Diyos dito sa ibabaw ng lupa. Sa minsay po natin sa umagang ito ay ating makikita mula sa talataan ng Biblia kung paanong ang mga tagapagturo ng kautusan, gayon din ang mga Pariseo ay nagkaroon ng isang akusasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi, ang iyong kapangyarihan
ay nagmumula sa kapangyarihan ni Satanas. Pero hindi po nila maitatago ng ating Panginoon ay nagbigay ng maraming mga patunay sa mga naunang mga talata na kung saan ang mga tao ay sumunod sa Kanya sa tabi ng lawa. At dito rin, pinili ni Jesus ang Kanyang 12 alagad. At ang sabi ni Jesus, hindi tatayo ang isang kaharian na hindi nagkakasundo. At hindi po pwedeng si Satanas, ang kapangyarihan niya ay mahati. Sapagkat hindi tatayo ang isang kahariang hindi nagkakasundo. Ipinapakita sa mga talatang ito na si Jesus ay may malakas o mas malakas kaysa kay Satanas. At dito natin makikita ang unang bahagi ng ating pagbubulay na kailangan natin ang kalakasang nagmumula kay Kristo. Yan po ang unang bahagi ng ating pagbubulay. Isang kahariang nagkakasundo at si Jesus ay mas malakas kaysa kay Satanas. At katunayan, pinalayas niya ang mga demonyo. Masasabi po natin na walang maaaring itapat sa kapangyarihan ng Diyos. Kahit pa nga ang kapangyarihan nagmumula kay Satanas. Sa pagpapalayas ni Jesus sa mga demonyo, pinalalaya niya ang mga tao sa pang-aalipin ng dyablo. Kaya doon sa mga talatang ating binubulay, kailangan ang pagkakaisa upang magtagumpay at lumaganap ang kaharian ng Diyos. Yun po ang pangalawang bahagi ng ating pagbubulay. Sa panalangin ng ating Panginoon Jesus, doon po sa Ebanghelyo ayon kay Juan, sa Kapitulo 17, ang talata ay 11, ganito po ang sinasabi. Ang sabi ng Panginoon, at ngayon, ako'y pupunta sa iyo. Iiwanan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit, sila ay nasa sanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Ito ay isang katotohanan na makikita po natin sa banal na kasulatan na ang ating Panginoon Jesus matapos gumawa ng mga alagad, ng mga taong susunod sa Kanya, nung siya ay malapit ng umakyat sa langit, ay Kanyang sinabi, Ama, magkaisa nawan lahat ang mga tagasunod ko. Kung papaano ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Sa ilang mga pagbubulay na ating nakita sa mga talatang ating binasa at gayon din sa ibang mga tala ng banal na kasulatan, ay ating makikita ang mga sumusunod. Halimbawa, sa Pilipos Kapitulo 2, ang talata ay 1 hanggang 2. Ang sabi ng talata ay ganito, Kaya nga, sapagkat mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo, mayroong kaaliwan ang pag-ibig, mayroong pakikiisa ang Espiritu Santo, at mayroong kagandahang loob
at malasakit para sa isa't isa. Lubusin ninyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso at diwa. So makikita po natin na hindi lamang kailangan ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon Kristo. Kailangan din natin ang pagkakaisa upang magtagumpay at lumaganap ang kaharian ng Diyos. Sa mga himalang ginawa ni Jesus ay ating makikita na kahit mayroong mga oposisyon laban sa kaniya at kahit sa mga matandang tipan, kahit doon sa panahon ng mga hari, kahit doon sa panahon pa ng mga naunang mga tao, sina Abraham, makikita natin ang nagiging dahilan ng kanilang pagbagsak ay yung mga taong nagkakaroon ng pagkontra sa pagkakaisa. Mga tao na ang layunin ay hindi ang Diyos ang magkontrol sa kanila, kundi sila ang magkontrol sa kanilang kapwa-tao. Maaari sabihin natin na may mga pagkakataon na tayo ay namumuhay na matagumpay kahit mayroong mga dibisyon sa ating mga kalagitnaan. Subalit ang Biblia ay nagpapakita na importante ang pagkakaisa, ang pagkakasundo, sapagkat ang kaaliwan, ang kasiglahan, ang pag-ibig at pagmamalasakitan at yung tinatawag na kagalakan ay naggaganap kapag ang magkakapatid ay nabubuklod ng isang pag-ibig at nagkakaisa sa puso at diwa ng bawat isa. May mga pagkakataon na ang mga tao ay parang hindi nakikiisa sa gawain. Parang ang kanilang pinapangalagaan ay hindi ang kapatiran kundi ang sarili. Pero doon sa pangatlo ng ating pagbubulay, kailangan ang pagsunod kay Kristo at ang pagkakaisa. Yung talata na aking binasa sa Pilipos 2, 1 at 2 ay makikita natin ang sumusunod. Yung tatlong nauna, kasiglahan, kaaliwan, at kaisahan ng puso at damdamin. Yung tatlong P, pagkakaisa, pag-ibig, at paggawa na mayroong pangunawa at pagkakaisa. Dito ay hindi nabibigyan ng pansin yung tinatawag na crab mentality, na kapag nakikitang umuunlad ang isang kapatid dahil hindi siya kaisa, hindi siya kasama, nais niya na hilahin itong pababa. O kaya naman, dumarating sa punto na kahit sa ang mga local churches, nangyayari na meron tinatawag na mga pastor, diakonisa, o mga manggagawang paborito ng isang kongregasyon o ng isang pamilya. Pero ang unang Korinto 4, talatang 6 hanggang 13, pahintulutan yung basahin ko ito. Ang sabi ay ganito, unang Korinto 4:6, ang talata po ay 6 hanggang 13. Ang sabi, mga kapatid, kami ni Apolos ay ginamit kung halimbawa para sa inyong kapakinabangan, upang matulungan ninyo ang kahulugan ng kasabihang sumunod sa patakaran. Huwag niyong ipagmamalaki ang isang tao
kung hahamakin lamang ninyo ang iba? Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng ang lahat ng nasa inyo ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit nyo ipinagyayabang yun na parang hindi kaloob sa inyo? Kayo pala'y nasisiyahan na. Mayayaman na pala kayo. Kayo pala'y naghahari na kahit hindi kami katulong o tumulong sa inyo. Sana nga'y naging hari na kayo upang kami man ay maghari din kasama ninyo. Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng mga tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan, isang panoorin sa sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. Kami hangal alang-alang kay Kristo, kayo na may marurunong dahil kay Kristo. Mahihina kami, kayo na may malalakas. Hinahama kami, kayo na may pinararangalan. Hanggang sa oras na ito, kami nagugutom, nauuhaw at halos hubad. Kami pinapahirapan at walang matirhan. Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin. Kapag kami inuusig, tinitiis din namin ang mga iyon. Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon, kami parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng mga tao sa mundo. Kung inyo pong napansin ang mga talatang aking binasa, ay pinapakita ni Apostol Pablo yung kanyang saloobin na bilang isang lingkod ng Diyos. Ginamit niyang halimbawa ang kanyang kamanggagawang si Apolos na hindi dapat pagkumparahin. Hindi dapat magkaroon ng panig kay Pablo, panig kay Apolos. Ang gusto ni Apostol Pablo, magkaroon ng pagkakaisa ang mga kapatiran sa Korinto, na wala silang itatanging manggagawa o yung sinasabing paborito nila si Apolos, ang iba naman paborito si Pablo, at meron pang talarya na ang iba naman ang paborito si Kristo. Lahat ay lingkod ni Kristo, lahat ay nagsasakripisyo para kay Kristo. Kaya't hindi dapat itaas ang sino mang manggagawa, kundi ang maitaas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Dahil dito, mapapansin natin na sa isipan ni Apostol Pablo, napakahalaga ang mga manggagawa na gumaganap ng kanilang gawain bilang mga lingkod ni Kristo. Sapagkat sila ang nagiging daluyan ng pagpapala para ang mga kapatiran ay maudyukan o mamotivate na sila ay makiisa sa mga gawain. Upang ang mga kapatiran ay magpahalaga sa pag-ibig sa kanilang kapwa-tao. At ang bawat mananampalataya ay magkaroon ng kapahayagan ng pagsunod sa ating Panginoon Kristo, na ang kanilang layunin, ang bawat isa ay nagkakaisa para sa ating Panginoon. Kailangan ng pagsunod sa pangatlong bahagi ng ating pagbulay, ang pagsunod kay Kristo at ang pagkakaisa. Na mula po doon sa Pilipos 2:1 at 2 ay nakita natin na ang kasiglahan, ang kaaliwan at ang kaisahan, ang pagkakaisa, ang pag-ibig at ang paggawa ay doon sa mga tao na ang kanilang kahandaan ay magsakripisyo para kay Kristo. Na hindi nila iisipin na yung nakalalamang
maaaring sa kaunlaran ng buhay, ay kanilang hilahing pababa. Sa halip, ipakita ang tunay na pag-ibig, ang tunay na pagmamahal sa bawat isang sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Doon po sa ating susing batayan, mula po doon sa Marcos Kapitulo 3, talatang 23 hanggang 27. Makikita po natin na totoo na merong mga, sabihin natin, struggle sa buhay ng mga tao dahil doon sa dalawang nangyayari sa kanilang buhay. Mayroong parang hinihila sa kasamaan at yung isa naman ay dapat ginagawa yung kabutihan. Pero mabuti at ang ating Panginoon ay nagpakita na siya ay mas makapangyarihan, na siya ay mas malakas kaysa sa prinsipe ng sanlibutan ito. Wala iba kundi si Satanas. Tandaan po natin, walang kapangyarihang pwedeng itapat sa kapangyarihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kailangan natin ay ang kalakasan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo, na maliban na ating hanapin ang kanyang kabutihan, lalong higit ang kanyang kaharian. Katulad ng sinasabi doon sa Matthew chapter 6, verse 33, nang sabi roon, Matthew chapter 6, verse 33, kabisado ito ng maraming nagbabasa sa Biblia. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Hindi lamang kalakasan, hindi lamang kapangyarihan, kundi pati ang ating mga pangangailangan nagmumula sa ating Panginoong Diyos, at walang maaaring itapat sa kapangyarihan ng ating Diyos na nakilalang sampalatayanan, nakilalang sundin, nakilalang siya lamang at sa kanya lamang naranasan ang pagtatagumpay. Sa ating pagtatapos, mabuting isipin na tayo ay naatasan ng ating Panginoong Diyos na abutin ang iba sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at sama-samang paggawa. Sadyain natin na pagmalasakitan ang ating kapwa, sapagkat alam naman natin na tayo ay nakaranas ng pagmamalasakit ng ating Panginoon. Gawin nating totohanan sa ating mga puso yung praktikal na pagbibigay ng tulong sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapitbahay, doon sa mga tanging mga taong talagang nangangailangan. At lagi po nating isipin na mabuting tayo ay merong ganitong kaisahan na bilang magkakapatid sa Panginoon, tayo ay pinili upang magsama-sama, upang ang ating pangailangan ay matugunan ng ating kapwa at tayo naman ay makatugon sa kanila. Ang ibig sabihin, kinikilala natin na hindi tayo mabubuhay sa ating sarili lamang. Kailangan natin ang ating kapatiran. Italaga po natin ang ating mga buhay hindi lamang para sa ating Panginoon, kundi para
sa ating kapwa, sa isa't isa. Kung sila ay nangangailangan ng suporta, ibigay natin. Suportahan natin sila at tayo magkasundo-sundo at maging tapat sa isa't isa. Kung tayo sama-sama na nagkakaisa, hindi tayo maigugupo ng kaaway. O sa ibang salita, kung tayo'y nakatayong magkakasama, mabuwal man, isa-isa lang. Loobin ng Panginoon ng kanyang kalooban ay manatili sa ating mga buhay. Ito ay ang manatiling nakakaisa, nakakasundo, at sumusunod sa ating Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Inanyahan ko pong tumayo ang lahat na may tanging pagpasalamat, may mga tanging kahilingan, sumapit sa kaarawan ng kanilang pagsilang, sa anibersaryo ng kanilang kasal, at nakaranas ng kagalingan sa iba't ibang uri ng karamdaman, tayo po ay sama-samang manalangin. Kinikilala po namin dakilang Diyos na sa iyong paanyayang magsilapit kaming lahat na nangapapagal at nang mabibigatan sa aming mga pasanin, na ikaw ang nangako na magaan ang iyong pasanin, malambot pasanin. Nakakasumpong kami ng kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Sila, Panginoon, na mayroong mga dinaramdam sa kanilang mga lupang katawan, katagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Sila nangangailangan ng kagalingan, ipagkaloob mo po iyon sa kabila ng kahirapan ng pagbasok sa mga pagabutan. Sa iba't ibang kaparaanan, maranasan ng iyong mga anak ang kalakasan, ang kagalingan na nagmumula sa inyo. Sila, Panginoon, na mayroong mga tanging kahilingan patungkol sa mga suliranin na kanilang naranasan. Katagpuin mo, Panginoon, at ipagkaloob ang mga kasagutan sa kanilang mga kahilingan. Sinasama namin, Panginoon, ang aming kamanggagawa, ang Pastor David Santa Maria, ang pamilya ng aming Superintendente General, ang pamilya ng mga Santa Maria, na lahat, Panginoon, ay ingatan mo ang kanilang mga buhay laban sa COVID-19. Maranasan nila, Panginoon, ang kaaliwan na nagmumula sa inyo. At maging sa pamilya ng mga giyanan sa pagpanaw ng kanilang nanay, pagkaloob mo ang kaaliwan na nagmumula sa iyong banal na Espiritu. At kami, Panginoon, ay nakikiisang damdamin sa mga pamilyang mayroong mga kabigatan na naranasan sa kanilang buhay na ito. Sila, Panginoon, na mayroong mga tanging pagpapasalamat, tanggapin mo ang kanilang pasasalamat. Dagdag na taon sa karawan ng kanilang pagsilang. Dagdag na taon ng pagsasama bilang mag-asawa at pamilya. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang nasa ng kanilang mga puso. At hindi lamang dagdag na mga taon ang ipagkaloob mo sa kanila, kundi yung mga taon na binigay mo sa kanila, ang buhay na pahiram mo sa bawat isa ay magamit nila sa puspusang paglilingkod sa inyo at sa aming kapwa. Loobin ng Panginoon ng Iglesia na aming kinabibilangan mula sa pamunuan ng nasyonal hanggang sa pandistrito at mga lokal. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mga siwa at manguna sa bawat isa sa amin na mga tungkulin na aming dapat magampanan ay magampanan po namin, lalo na sa mga ganitong mga online services. Mapagyaman pa namin ang karanasan, mapagyaman pa namin ang kaalaman upang mapagbuti ang aming paglilingkod
sa iglesyang pinagkatiwala mo sa amin. Loobin mo, Panginoon, na mga mensahe na napapakinggan sa bawat linggo, sa bawat araw na merong pagpapahayag ng mga salita, magkaroon ito ng kapangyarihan na nagpapabago ng buhay ng mga nakikinig at sa kanilang mga napapanood. Kung meron mga kamalian, merong kakulangan, ikaw, Panginoon, ang magpuno sa iyong mga anak. Sila, Panginoon, nasa ibang bansa. Abutin mo sila ng iyong mapagpalang kamay. Kung meron man sila, Panginoon, mga pangangailangan, katagpuin mo sila, Panginoon. Ang mga pangangailangan ito, ipagkaloob mo sa kanila. At sila man ay gamitin mong daluyan ng pagpapala para sa iba. Hindi lamang sa kanilang lugar, kundi sa iglesyang kanilang pinagmula. Maasa kami, Panginoon, na ang iglesyang ito ng bayanan ay patuloy mong gagamiting daluyan ng iyong pagpapala, hindi lamang sa Muntinlupa, pati na po sa kanyang mga mission area, ang Batangas, ang Laguna, partikular ang San Pedro, ang St. Joseph, ang Villarosa, at gayon din ang Santo Tomas at ang Malbar. Mga manggagawang itinalaga mo rito, Panginoon, sangkapan mo ng iyong kapangyarihan. Dagdagan pa ng pag-ibig sa mga kapatiran at makagawa ng pamamaraan upang maabot ang mga pangailangan espiritual ng mga mananampalataya na pinagkatiwala mo sa amin. Sa iyo ang kapurihan, ang karangalan, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen at amen. Walhati papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal na ang tanang mga nilalang. Amen. Sa aking mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, ipinagtatagubilin ko po kayo sa makapangyarihang kamay na ating Diyos Ama sa langit, patuloy na hinikayat na ipamuhay ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Ibahagi natin ang kaligtasang kaloob ng ating Panginoon Kristo. Taglayin natin sa ating mga buhay ang kapangyarihan, sundin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay, ngayon at magpakailanman. Amen at amen. Hello po mga kapatid! Ako po si Roxanne. I hope everybody is staying safe and healthy. And just remember na kahit po maraming pinagdadaanan ng buong mundo ngayon, gaya ng pandemic, ay mas malakas pa rin po si God. And He is still good all the time. And He never changes. Kaya po magpuri lang po tayo sa Kanya at magdasal dahil lilipas din po ang lahat. So, stay safe po mga kapatid and always pray to God. God bless po. Bye-bye. Your
Magandang gabi po mga kapatid. Lagi niyo pong antabayanan ang ating online worships na every Thursday, ito po ay midweek, 7:30 p.m. at every Sunday po, 10:30 a.m. Sa panahon ngayon na tayo po ay naka-quarantine, lagi po tayong magsama-sama at manalangin na lahat ng bagay magiging maayos sa ating Panginoon. Maraming salamat po.